Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo rito Toyota Vios Batman 2013 model. Yan, bali ang problema na ito guys, nagloloko yung alternator, nalobat yung battery, kaya nandito si sir para ipacheck sa atin. Yan, bali ito guys yung may-ari. Sir, lapit ka konti. Yan, sir, ano bang napansin mo sa sasakyan niya, sir? Pagka nagko-traffic, Apa? umiilaw yung Battery ano? tapos pagka tuloy-tuloy siya, mahiligas na. Tumitigas na sir yung manibela. Tapos nalolobat na sir. Tapos pagka init, traffic nito, matawag ko na yung camera. Pag-start mo, Wala na, lobat na sir. Yan. Sige sir, paki-start nga natin sir. Ako na sir. Andito yung susi. Pero sir, namamatay pa naman yung indicator. Namamatay pa naman yung indicator niya. Yan, on natin guys yung susi. Rek, lagay mo rek yung pan-testing. Naka-aircon. Yan, ito guys yung battery indicator. Kapag pinaandar naman daw, namamatay naman daw yung battery indicator. Yan, start natin. Yan, namatay siya guys yung battery indicator. Yan. Pag ganito guys, namamatay yung battery indicator, tapos bagsak ang karga. Pag ganyan guys, ang kalimitang bumibigay dyan, kapag mga ganitong sasakyan, bumibigay dyan guys, diode. Basta 4 wires ang wire niyan guys, sa sakit ng alternator. Yan, ito guys, kumakarga naman siya, kaya lang medyo kulang. Yan, ngayon naloload na natin headlight. Yan, gumana na yung headlight. Yan. Ngayon, aircon natin. Ngayon guys, medyo okay yung charging niya, pero medyo kulang siya, hindi siya umaabot sa 14 volts. Yan. Pero ito guys, wala na yung battery indicator. Yan, ang problema lang nito guys, nalolobat na yung battery, tapos nagwa-warning yung battery indicator. Ayan, tingnan natin guys kung maugong yung alternator. Sige Rek, revolution mo nga. Okay. Up. Pag ganyan guys, umuugong yung alternator. Sige Rek. Okay. Yan, pag ganyan guys, ibig sabihin na ang problema lang yan, diode. Bumigay yung positive and negative ng diode. Yan, kasi medyo may ugong siya ng konti. Yan, sa ngayon, ayan, bumagsak na guys. Yan. Sir, bumagsak na. Yan, ibig sabihin guys, bumagsak na siya. Yan. Pero namamatay yung battery indicator. Sige, patay mo na. Pati makina. Yan, ito guys, gaya ng sinasabi ko, basta 4 ang wire. Yan, basta 4 ang wire guys. Pag ganyan guys, ang bumibigay lang dyan, diode. Bihira bumigay ang IC nyan. Pag ganitong 4 wires guys, diode ang bumibigay dyan. Yan. Ngayon ang gagawin namin dyan guys, kakalasin namin tong alternator. Bubuksan namin, tapos papakita ko sa inyo guys mamaya kapag nabuksan na namin. Yan guys, mga nagtatanong sa akin kung paano tanggalin yung alternator nito. Ganito lang yan guys. Ito kasi guys, hindi ko na isinasama kung paano to tanggalin kasi medyo hahaba ang video natin. Ang importante naman guys, ipapakita ko sa inyo kung ano lang nagiging sira nito. Yung iba kasi kapag nagpunta sa ibang auto electrician, sasuggestan ka agad ng buong alternator. Ito guys, gaya na sinasabi ko, kapag maugong guys ang alternator, maririnig nyo yan guys sa loob kapag nire-revolution nyo. Kapag maugong ang tunog ng makina, kapag binuhay nyo yung load, ilaw, aircon, kapag maugong guys, ibig sabihin dahil lang ang problema nyan. Yan, huwag kayong papayag guys na palitan ng buong alternator yan. Dahil lang bumibigay dyan. Ngayon guys, ganito tanggalin yan. Tatanggalin nyo to guys.
Yan, yung tornilyo ay yung nut na 12. Yan, tatanggalin nyo itong sa adjuster. Ngayon guys, kapag naluwagan nyo na to, ipipihit nyo lang. Yan, tapos yung belt nya, ilalabas nyo. Itatali nyo guys yung belt. Itatali nyo para hindi na kayo mahirapang magbalik kapag binalik nyo na yung alternator. Ngayon guys, tatanggalin nyo itong main line ng alternator, gis na nut. Yan, tatanggalin nyo ng gis na nut. Bali, ito guys, gis na nut. Ang gamit na gagamitin nyo guys, 10mm. 10mm na yabe. Yan, dito yan guys. Tapos ito naman guys yung socket nya. Kaya pipindutin nyo lang yan guys, tapos hahatakin nyo. Ngayon guys, kapag natanggal nyo na yung linya, meron yung 14 sa ilalim. Yan, dito yan guys nakalagay. Yan, alisin mo tayo. Yan, aalisin nyo yan guys yung adjuster. Tapos bubunutin nyo to guys. Bubunutin nyo kasi kapag tinamaan nyo yan, naputol yan, magche-check engine yan guys kapag binalik nyo. Yan, ibababa nyo lang to guys. Yan, tapos matatanggal nyo na yung tornilyo rito sa ilalim. Bali 14. Yan. Kailangan guys, pag tatanggalin nyo, aalisin nyo rin yung tornilyo ron sa baba. Yan, may tornilyo yan na gis. Yan, ito yan guys. Aalisin nyo. Yan, para mailabas nyo yung 14. Ito, pipihit nyo lang yan guys ng ganito. Pipihit nyo lang kaya para mailabas yung 14. Kasi kapag hindi nyo tinanggal yan, haharang ang 14 rito na tornilyo. Kaya tatanggalin nyo yan. Kaya guys, meron kasi nagtatanong sa akin bakit hindi niya mabunot itong alternator. Sobrang tigas daw. Yan, sobrang tigas, hindi mabunot. Kaya yung nagagawin nyo, dito ka rin sa kabila. Ito guys, ang diskarte dyan. Maglalagay kayo ng tornilyo rito. Ipapasok nyo yung gis. Yan, ipapasok nyo ng ganyan. Tapos ibababa nyo. Haba mo to rin. Ang gagawin nyo guys, ipipihit nyo lang ng ganyan para magkaroon kayo ng pwersa. Kasi mainit yan. Yan, yung pwersa nyo, kapag kumalog yan, mabubunot nyo na yan. Mahirap kasi guys yung walang hawakan kasi mainit yan. Yan, para may hawakan kayo. Yan, okay na guys. Ganyan lang kasimple. No sir. Yan, ito na yung alternator guys. Halika. Ngayon guys, siyempre bago natin kalasin o buksan, testing natin dito sa pang-testing ko. Walang charger eh. Yan, ipaparin ko sa inyo guys na walang ingay ang bearing nito. Yan, sir, tahimik diba? Walang ingay guys. Ngayon, lalagyan natin ng supply o yung linya. Yan, ito guys yung main line. Ito guys, papunta to sa battery. Dito kukuha ng supply. Pag nag-release yung alternator na supply, pupunta siya sa may battery. Tapos guys, dalawang klase yan guys ang pang-testing. Yan, pareha sila. Ito guys, kapag dalawa lang, ibig sabihin sa Honda yung ginagamit sa Honda. Kailangan guys, tatlo ang gagamitin dyan. Yan, yung isa ignition, yung isa battery indicator, yung isa naman direct sa battery. Kailangan guys tatlo. Kasi kapag walang direct sa battery yan, iilaw ang battery indicator niyan. Yun guys ang ginagawa ng iba para pantaya sa alternator kapag pagte-testing dito. Yan. Yan guys, pakinggan nyo. Umugong siya, diba? Yan. Lulutan ko headlight. Yan, headlight. Pan. Sir, lalong umugong, diba? Tensioner. Napapatayin ko. Yan. Aalisin ko guys. Para malinaw na malinaw. Para sabihin ng mga basher
Niloloko natin si sir. Meron ng basher. Meron na rin sir, 10 na sila. 10 na guys ang basher ko. Yan, sige. Sir, wala. Wala ugong. Ngayon guys, papakita ko sa inyo na actual ang sira niyan. Di ba alam medyo umaba tayo ng video rito? At least totoo. No sir. Actual na yun. Yan. Guys, ito papakita ko sa inyo. Yan, ito ang bumibigay dyan, sir, ito. Yan. Kabilaan yan. Yan. Kapag nagkamali tayo yan, guys, isasarado natin yung shop natin ng 3 buwan. What? Yan. Tapos walang bayad, sir. Kahit na ikabit na natin yung diet natin. Dito, sir, hindi pa ako nagkamali rito. Basta 4 wires. Ito guys, basta 4 wires. Kasi kapag 2 wires lang, tapos maliit yung IC niya, bihira bumigay yung diet nun. Sir, tinayo sir ha. Yan, ganyan guys, magtanggal yan. Tatanggalin yung 3 nut, tapos pupunutin yung cover. Yan sir ha. Ayan o. Yan sir. Ito yung main line. Yan, nandito siya sa hilera. Yan. Ngayon guys, sira din yung katapat niyan. Nandito, bihira yung bumigay. Yan ang bumibigay dyan guys. Ito, yung malapit sa main line. Tapos ito. Ngayon, ano natin? Tanggalin natin. Sira din yung katapat niyan. Hindi pa tayo sa nagkamali rito. Pero sir, kitang-kita naman nangitim. Yan guys, nangitim siya. Yan guys, ganyan pagtatanggal yan. Puputulin niyo yung dulo. Yan. Tapos ito guys, yung carbon, aalisin natin. Yan, dalawang maliit na metal screw. Yan, tapos ito sa IC. Yan, ito guys, mahaba pa carbon yan. Yan sir, mahaba pa, di ba? Ibig sabihin na walang problema dyan. Yan, ngayon, aalisin na natin to. Yan sir, tingnan mo ha. Yung katapat niya, sira din. Yan sir o. Wow. Diba, sira din. Yan guys, kitang-kita naman. Ang ganda yun. Diet sir, yan. Yan, mas maganda sir magpapalit ka ng tayo dito sa na. Huwag yung babauna ng isa-isa. Guys, ganito ang gawin nyo. Kapag may sira ang problema ng alternator nyo at diode, huwag kayong papapalit ng paisa-isa. Kailangan guys, buong assembly na. Katulad nito guys, meron ako nyan. Ito sir, marami ako nyan. Ito guys, marami ako, pero dalawa lang nilabas ko. Papakita ko lang sa inyo guys na marami akong pyesa. Ito guys.
Yan, bagong-bago yan. Yan. Diba, sir? Yan. Kapag magpapalit kayo niyan, guys, kailangan assembly. Huwag kayo magpapabaon. Kasi kapag pinabaonan nyo lang yan, ang bibigay naman yan, yung ibang parte naman. Yan. Bali, sakto-sakto yan, guys. Yan, swak na swak. Tapos, ang gagawin nyo, guys, ito kasi naka-fix yung IC niya. Kaya ang gagawin nyo, puputulin nyo yan, guys. Medyo mahirap lang putulin yan. Yan. Yan guys, pinuputo lang siya. Yan, ito na siya. Tapos, sakto-sakto rin yan. Yan, sakto lang yan guys. Ngayon guys, ang gagawin namin dito, babaklasin ko lahat, kakalasin ko, tapos lilinisan namin. Tapos syempre, pipinturahan namin para kapag ikinabit namin, maayos ang tingnan. Kasi kalas na rin naman guys, kaya lilinisan na namin. Nakita ko na lang guys mamaya kapag na-assemble ko na, at testingin ko na uli rito. So ito na guys, okay na, na-assemble na natin. Try ka lang ka. Bali ito guys, kailangan na kapag hininang nyo, itong mga wire ng stator, yan, kailangan guys, hinang na hinang. Bali, 3 yan. Yan, 1, 2, 3. Kailangan guys, hinang na hinang yan. Kasi kapag hindi nyo nahinang yan na maayos, uugong yan guys, ganun pa rin yan, uugong siya. Tapos kapag naghinang kayo yan guys, kung kayo nag-DIY, katulad nito, yung mga tingga na ganito, yan, kapag nalaglag yan guys, dito, at nagdikit yung positive negative ng diode, magiging dahilan yan guys ng pagkaugong din ng alternator. Hindi rin kakarga na maayos yan, kaya ingatan nyo lang guys ng mga nalalaglag na tingga. Yan, tapos syempre yung IC, kailangan hihinangan nyo rin. Ito guys yung pinutol ko. Kailangan nakahinang yan. Yan. Tapos kailangan guys naka-tornilyo na maayos. Yung 4 na tornilyo. Yan. Huwag kayo magkukulang dyan guys. Yan, 4 yan guys. Tapos ito, yung metal screw na isa maliit. Kaya guys, kapag kakabit nyo na yung carbon brass, yan, kailangan tusukan nyo ng alambre dito. Yan. Tapos yan guys, ilulubog nyo lang ng daliri nyo. Yan, susungkitin nyo lang ng ganyan. Yan. Nakabaon na. Kasi hindi nyo may papasok yung guys dito. Kung hindi nyo ilulubog yung carbon. Yan. Tapos guys, lalagyan ulit natin ng dalawang metal screw o tornilyo. Huwag nyo makakalimutan yan guys. Hindi ilaw ang battery indicator guys kapag tanggal yan. Yan yung contact ng rotor sa IC. Yan. Siyempre make sure na masikip ang tornilyo. Yan. Okay na guys. Tapos ito guys yung cover nya. Yan. Kailangan nyo ibalik din to yung sa main line. Yan. Tapos ito guys yung tatlong nut na 8. Bali 3 yan guys. Guys, kitang-kita naman, parang brand new. Wow! Parang galing ng Akasa. Yan. Ito guys, kaya ako pinipinturahan kasi nga, para maganda siyang tingnan. Yan, syempre para matuwa na rin may-ari kasi kapuksan na rin natin, kaya lilinisan na natin. Yan, ngayon syempre, kailangan kumakarga. Kasi kabit natin yung main line. Yan. Tapos ito guys
sinasabi ko yung tatlong wire. Yan, basta mga Toyota tatlo yan guys. Yan. Tapos ito guys, yan sa mga mayroon akong viewers na nag-request. Digital daw ang ilagay ko. Ito guys, papakita ko sa inyo pagkakaiba ng digital dito sa computer ko. Yan. Kasi natin kailangan guys na mamatay yung battery indicator. And guys, suko tayo 13.9. Loadan natin headlight at saka fan 13.9. Yan. Tapos ito sir, wala nang ubong. Yan. Di ba sir? And guys, walang ubong. Yan, naka headlight at saka fan yan ha. Yan. Tapos dito 13.9. Yan, patayin natin. Ngayon, dito naman tayo sa fourth meter ko. Sir, halika sir. Gawin kitang helper. Yan, ground. Gagawin natin yung helper yung may-ari. Sir, pakita nyo na. Yan, pakita natin sa video. Para pakita natin sa nag-request kung ano pagkakaiba. Yan, 13.9 dito. 14, di ba? Yan. Why natin load? 13.8 dito. Oh, 14, di ba sir? Oh. Kaya yan guys ang sinasabi ko. Tapos wala nang ugong. Kaya hindi ako guys nagamit ng voltmeter. Yung digital. Yan. Hindi ako nagamit yan guys. Kasi hanggang, ito pansinin nyo guys, ang nasa loob na sasakyan, pag digital guys ang ginagamit nyo, hanggang 13.8 lang yan, mataas na 13.8. Bihira mag-14 yan. Ang pag-testing kasi guys, dapat sa battery mismo. Yan. Ito guys, diretso yan sa battery, pero 13.9 sa, diba? Hanggang guys, gagawin ko rito, isasalpak na namin. Yan. Okay na, wala siyang ubong. Nakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag testingin na namin sa may sasakyan. A few moments later. So ito na guys, okay na, naikabit na natin yung alternator. Yan guys, parang brand new. Wow! Ganun lang guys ang gagawin nyo. Kapag magkakalas kayo ng alternator, kung paano nyo kinalas, ganun nyo rin ibabalik. Tapos guys, kailangan sakto-sakto lang yung sikip nyo ng belt. Yan, huwag yung masyadong matigas. Yan, kasi sisirain ang bearing yan guys. Yan. Tapos guys, kapag gagawa kayo ng alternator, tatanggal nyo yung negative terminal ng battery. Yan, kasi kapag hindi nyo tinanggal yan at tinatanggal nyo itong main line na to, kapag dumikit yan dito guys sa bakal na to, puputok ang fusible link yan guys. Magiging dahilan yan guys ng pagka-lobat ng battery. Hindi kakarga yan guys. Make sure lang guys na tatanggalin nyo yung negative. Yan, tigari kabit mo na. Tapos guys, kapag mga ganitong Toyota Vios, Altis, kapag nagtatanggal ng battery, sa unang start guys, medyo mababa ang minor niyan. Dito nyo yan guys makikita, ito masyado mapalag. Yan. Ngayon kapag tumining na yan, ang nakaandar ang makina, ibig sabihin na nabasa na ng ECU, na okay na yung charging niya. Yan. Tapos ito guys, mapapansin nyo kapag hindi kumakarga yung alternator nyo, yan, kumbaga bagsak na talaga. Titigas ang manibela nyo. Yan. Ibig sabihin guys, warning na yun guys na hindi na kumakarga talaga yung alternator, palobat na talaga yung battery. Yan. Ngayon guys, i-start na natin. Sige, lagay may pansukat. Yan. Bali ito guys yung battery indicator. Yan. Pag i-start natin yan guys, medyo pa mababa ang minor niyan. Yan. Kailangan kasi guys nasa 800 yan. Yan, mababa pa minor. Yan guys, 14. Yan, headlight natin. Yan. Tapos aircon. Yan, nakabuhay na aircon. Yan guys, 14. Tapos guys, i-revolution nyo.
Yan. I-revolution nyo, kailangan na hindi siya mag-overcharge. Yan. Kapag pumalo siya ng 16 guys, ibig sabihin na sira ang IC regulator niyan. Yan, 14 siya guys. Naka headlight. Yan, tapos naka aircon. Yan. Ito guys, mamaya nasa ano na yan, almost 900. Yan, papalo na ng ganyan yan. Yan, ganyan. Medyo mababa pa guys ang minor niya. Yan, ito guys, 14. Yan, kitang-kita naman guys, naka headlight. Yan. Yan, aircon. Tapos ito guys, buhay ang ilaw aircon. Yan, wala siyang ugong. Hindi katulad kanina. Sige, Rek. Yan. Yan. Wala na guys yung ugong niya. Yan. Ito yung charging niya. Yan. 14. Okay, Rek. Patay mo na, Rek. Yan. Lahat pati makina. Yan. Ganun lang guys ang gagawin nyo kapag medyo nalolobat na yung battery nyo o hirap na kayo umandar. Tapos tumitigas ang manibela nyo guys. Una nyo ipacheck yung alternator guys. Yan. Tapos mapapansin nyo guys, kapag buhay yung ilaw aircon, may maririnig kayo sa loob na parang maugong siya. Yan. Ibig sabihin guys, bumigay na yung diode nyan. Wag kayong papayag guys na papalitan ng buong alternator yan. Talagang mapapagastos kayo ng malaki. Diode lang ang bumibigay dyan guys. At saka minsan yung carbon brush. Yan. Ganun lang guys. Sir, okay na sir. Baka may babatiin ka. Shoutout sa mismo. Nagagantay na tayo. Tapos may-ari dito yung anak ko. Tulog pa ngayon. Yan sir, maraming salamat po sa inyo. Yan. Bali, taga saan kayo sir? Dito lang sa Diligawan, San Pedro. Taga dito lang pala si sir sa San Pedro, Laguna. Kasi ito guys, sa Binyan, Laguna to. Sir, maraming salamat po sa inyo. Ingat po sa pag-uwi. Solve na po yung problema ng sasakyan nyo. Yan, okay na sir. Maraming salamat po. Pati sa anak nyo sir, yung may-ari nito. Yan guys, okay na. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isinare kong bagong video. Maraming salamat.